Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyat ahl jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isa pong karangalan na mapabilang po yung mga pangalan natin sa mga kinikilala, no? For example, ni Presidente Duterte, binanggit si Brother Abdurrahman na makakapasok ng Malacanang, makakausap si Presidente Duterte. Isa pong karangalan po ito, no? Pero isipin nyo po, napaka-temporary itong life na ito, pero yung katuwaan siguro natin hindi na natin ma-measure, no? Magpapagupit na tayo, hahanapin natin yung pinaka magandang damit, no? Kung walang magandang damit, sigurado kung bibili tayo pinaka magandang sapatos para lang maging presentable tayo kapag tayo ay nandun, no? Napaka-temporary, pero isipin nyo na lang po, kapag ang mga pangalan binanggit para makapasok ng paraiso, binigyan na kayo ng assurance na papasok sa paraiso, Allahu Akbar. Ano kaya yung katuwaan, kasiyahan na mararamdaman ng isang tao kapag siya ay binanggit sa mga 10 taong pinangakuan ng makakapasok sa paraiso. Allahu Akbar. So isa-isahin po natin, talakayin po natin isa-isa kung sino yung mga taong ito sa pangalawang subject natin na ito. The greatest and most profound achievement of this world is to make to Jannah. Ang pinaka-objektibo ng mga tao sa dunyang ito ay makapasok po sa paraiso. Yung po yung hangarin ng karamihan ng tao na makakapasok sila sa paraiso. Allahu Akbar. So, from the commencement of life on earth till this day and the generations to come, the only hope that we as Muslims are optimistic about is the belief that someday all our ups and downs shall come to an end, and we will be rewarded bountifully in paradise. So, mula pa sa simula ng buhay sa panahon ni Propeta Adan hanggang sa panahon po natin ngayon, ang lahat ng tao ay naghahangad na makapasok sa paraiso at matatanggap niya ang lahat ng mga biyayang inihanda ng Allah sa mga tagasunod niya. Allahu Akbar. So, dahil sa awa at pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, merong mga taong dineklara na ng Allah at pinangakuan na po sila na sila ay mananatili, maninirahan sa Jannah, sa paraiso, Masya Allah. So, inshallah, tatalakayin po natin isa-isa kung sino ang mga taong ito. Number 1, si Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah. Ito po yung number 1 na makakapasok at pinangakuan na ng paraiso. Siya ay binigyan ng titulo na Siddiq dahil nung umakyat nga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kalangitan, walang ni isa ang nakagawa
tulad ng nagawa ni Abu Bakar. Kasi opportunity na po ng kalaban ng Islam na gusto nilang siraan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang gagawin nila, sisiraan nilang propeta at sasabihin, nakita nyo na, yung sinusunod nyong propeta, nakaakyat daw ng paraiso. So ginawa nilang itong dahilan para pagtawanan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa dumating sila kay Abu Bakar at sabi nila, tingnan mo yung kaibigan mo, nagsasabi at nagkiklaim na siya ay nakapunta ng paraiso, nakaakyat ng langit. Ang sabi ni Abu Bakar, sinabi niya ba ito? Sabi ng mga taong ito, yes, sinabi niya. Ang sabi ni Abu Bakar, kapag sinabi niya, ako ay naniniwala rito. Allahu Akbar. Kaya ang tawag po sa kanya at titulong binigay sa kanya, the testifier to the truth, as-siddiq. Dahil nag-testify siya, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasabi ng katotohanan. He was 2.5 years younger than the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bata siya ng 2 taon at kalahati sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at isa sa mga unang pumasok sa paraiso. Siya ang pinakamalapit na kaibigan, kasangga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya yung naging kasamahan niya nung sila ay naglakbay patungo sa Madina. Mashallah, napakataas po ng karangalan na ito. Isipin mo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kasama mo sa pinaka-importanteng paglalakbay sa history ng Islam. Ang hijrah, doon po nagsimula ang kalendaryo ng Islam. Sa unang araw ng paglalakbay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito rin po nagsimula ang kalendaryo ng Islam. Kaya karangalan po na si Abu Bakar, ang naging kasamahan niya. Wala pong mas higit na nakakakilala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan kundi si Abu Bakar radiyallahu anhu. So number 1 po ito. Number 2, si Abu Bakar po pala, siya yung pinakaunang khalifa. Siya yung namuno pagkatapos pumanaw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Umar, ang pangalawa ay si Umar ibn al-Khattab. MashaAllah. He reigns from Quraysh. Si Umar ay yung pangalawang pinuno ng Islam pagkatapos po ni Abu Bakar. Siya ay isang mga kilalang matapang ng Quraysh sa Makkah na nabibilang sa tribo ng Banu Adi. Siya yung pinaka-kilala, pinaka-powerful na khalifa, na muno sa Islam pagkatapos ni Abu Bakar. Dahil sa kapanahunan niya, ang dami pong mga lugar na kung saan umabot ang Islam. Isipin niyo po, umabot po sa napakalayong mga lugar dahil sa kanyang effort. Ang kanyang pangalan ay Omar Al-Faruq. Maririnig po natin na titulo na ibinigay naman sa kanya.
Siya yung naghihiwalay ng katotohanan at kasinungalingan. Allahu Akbar. Nung siya ay pumasok sa Islam, laking tuwa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil meron na silang mukha na magtatanggol para sa kanilang mga pananampalataya. Kung dati-rati itinatago nila yung pagiging Muslim nila, nung nagbalik Islam si Umar, dito po sila nagkaroon ng lakas ng loob na ipaalam sa buong tao, buong Quraysh, na sila ay mga Muslim. Okay? At siya rin po ay in-law. Ibig sabihin, itong isa sa mga anak niya ay naging asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Yung sinasabi natin na ng pagbalik Islam niya, dahil ang pagda'wa, yung pag-iimbita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sila ay nasa Makkah pa, meron po siyang mga stages, no? So, merong 3 years na patago ang pag-imbita, at nung nagbalik Islam na si Omar, naging lantaran na po yung pag-imbita sa pananampalatayang Islam. Okay? Si Uthman ibn Affan ang pangatlo na taong makakapasok sa paraiso. Siya rin po yung pangatlong khalifa. Pagkatapos ni Omar, siya po ay namuno pagkatapos ni Omar. Pinanganak po siya sa Taif, lugar na kung saan malapit sa Makkah, ng 60 years after ng incident ng Ashabil Fil. 'Di ba? Alam po natin sa Suratul Fil, na memorize po natin. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ito po yung gusto nilang sakupin yung Makkah at sirain yung Kaaba. Yung mga kawal ni Abraha nang nanggaling ng Yemen, gusto nilang wasakin yung Kaaba para lahat ng tao pupunta na dun sa lugar na ipinatayo niya, na simbahan na yari sa gold. Pero dahil maraming mga kawal ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi man lang natin nakikita, pero ang pinadala niya, maliit na ibon lang na may daladalang 2 bato. At yung bawat bato na ito, meron po talagang nakasaad kung kanino dapat matatamaan ito. Allahu Akbar. So 60 years after nito, pinanganak po si Uthman ibn Affan. Siya ay isang mabait na tao, kilalang mabait na tao, mapagbigay. Kahit pa man siya hindi pa siya nagbabalik Islam, kitang-kita naman po yung pagiging mabuti niyang tao at pagbibigay ng kawang gawa. Tumutulong sa mga nangangailangan. Siya ang kaisa-isahang kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may opportunity na naging asawa yung 2 anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya isa sa mga titulo na ibinigay sa kanya ang Dhu an-Nurain, ang nagmamay-ari o nagtataglay ng 2 ilaw. Masya Allah. Ibig sabihin nito, yung ilaw
ng anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po yung pangatlo. Ang pang-apat na khalifa, siya rin po itong namuno pagkatapos po ni Uthman. Okay, ito po ay cousin. Okay, cousin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tatay ni Propeta Muhammad at ang tatay ni Ali ibn Abi Talib ay magkapatid. So, sila ay magpinsan. Mahal na mahal po niya etong si Ali. Okay? Dahil meron po silang napagsamahan. Dahil nung naging ulila na nga sa tatay at nanay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kumupkup na po sa kanya ay si Abu Talib, ang tatay ni Ali. Okay? So, napaka ganda ng relationship po nila. Parehas po sila na ipinanganak sa buwan ng yung sinasabi natin kanina, Ashabil Fil. Okay? So, siya po yung pang-apat. Ang panglima, Talha ibn Ubaidillah. Okay? Talha ibn Ubaidullah. Talha was a member of the tribe of Abu Bakr. So parehas po ng pinanggalingan na tribo. Itong si Talha, he was successful businessman who traveled to the north and south of the Arabian Peninsula. Siya ay manglalakbay at negosyante and accumulated a lot of profit. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya po ay sabihin natin sa panahon natin mga negosyanteng napakayaman. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, he who desires to see a martyr walking on the ground, let him look at Talha bin Ubaidullah. MashaAllah. So kung gusto ninyong makita si Ubaidullah, kung gusto ninyong makita ng mga martyr, yung namatay sa jihad fi sabilillah, na naglalakad dito sa dunya, okay? Naglalakad dito sa dunya, wag na kayong tignan ninyo na si Talha. Allahu Akbar. So si Talha bin Ubaidullah at yung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad po ng alam natin na meron pong ginagamit na armor usually yung mga tao para hindi masugatan agad-agad. So dahil sa napakataas din ng pagrespeto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Talha, binigyan niya ng armor na ito. Okay? But was unable to, so Talha squatted under him, lifting the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he could sit on the boulder. Allah was so pleased with Talha's help, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam that paradise was known obligatory on him. Okay, makikita po natin sa Tirmidhi na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinakailangan niyang pumasok sa paraiso. No? Talha the Generous. Siya ay kilala sa katawagan na Talha the Generous, Talha the Good, at nakuha niya itong titulong ito sa pagiging mapagbigay niya. Kilalang kilala siya sa pagtulong sa mga
pagbabayad ng mga bayarin. Okay? At yung panghuli, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tumutulong sa lahat ng mga nahihirapan. Etong si Talha ibn Ubaidullah. Ang pang-anim sa mga listahan ng mga pinangakuan ng makakapasok sa paraiso ay si Az-Zubair bin Al-Awwam. Zubair Al-Awwam. Okay? He is well known in the books of the Sirah as the disciple. No, ito yung talagang sunod ng sunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya mismo ang nagbigay ng titulong ito sa kanya. He was also a prominent companion of the Prophet and loved by him very much. Mahal na mahal din po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga pagkakataon na nagpapatunay na si Az-Zubair ay mahal na mahal ng propeta nung meron silang gustong ipaabot, no, dahil may nagnakaw at gusto nilang kausapin na bigyan ng tsansa yung taong nagnakaw. Kaya ang kinausap nila si Az-Zubair at sabi nila, Zubair, pwede mong pakiusapan si Propeta Muhammad kasi ayaw nilang dumirekta. Ang gusto nila, ang ginawa po nila, kinausap nila si Zubair para si Zubair ang magsasalita ng kanilang kagustuhan. Okay? Ngunit hindi po ito pinayagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nasabi niya yung pinaka-famous na speech niya na kapag si Fatima ang nagnakaw, puputulan ko pa rin siya ng kamay. Okay? Ang pang-7, si Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf was one of the first 8 persons to accept Islam. So sila po yung mga pinakamaagang nakatanggap ng mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? At he was one of the 10 persons assured of entering paradise, and one of the 6 persons Omar chose to form the Council of Shura to choose the Caliph after his death. He accepted Islam in 2 days after Abu Bakr as-Siddiq did. Okay? 2 days after ni Abu Bakar, mashallah. Napaka aga ng kanyang pagpasok sa Islam. Okay? Sa panahon po ni Omar, sa pagpipili po ng kanilang magiging leader, no? Pumili siya ng 6 na mga sahaba na sa palagay niya ang pinaka-the best na mga 6 na sahaba, at sabi niya, pumili kayo mula sa 6 na ito na mag-lead. Siya yung susunod na magiging khalifa pagkatapos ko. No? So, isa po ito. Ibig sabihin, napakataas po ng antas ni Abdurrahman bin Auf. Ang pang-8, no? Si Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad was born in Mecca and was 17 years old when he embraced Islam. Napakabata pa po ni Sa'ad nung tinanggap niya yung Islam, 17 years old. Sa'ad was the 17th person to embrace Islam. He is mainly known for his companionship in the conquest of Persia in 636, governorship over it, and diplomatic visit to China in 61 and 651. MashaAllah. So, isa sa mga kilala na napakabata sa listahan natin. Ang pang-9th, ang Siyam, Sa'id ibn Zaid. Zaid
Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid was born in Makkah in the year 2022 before Hijrah. He inherited his father's religious beliefs of Islamic monotheism. And kasi si Zaid po, no, ito yung alaga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tinanggap niya yung pananampalataya ng kanyang tatay. Early age, Sa'id with his wife accepted Islam when a handful of Muslim were Muslims. They went through all sorts of abuse. Lahat ng mga pahirap natanggap na po nila. Ridicule, yung pagkukutya at pagmamaliit sa kanila. Yung mga torture, mashallah. Ang dami pong na-receive ni Sa'id ibn Zaid. He served in the Islamic Army of Conquest for a long time and played an important role in making the religion of Iraq and Syria become part of the Islamic land. So, siya sa mga nagpalaganap ng Islam. No? Isa siya sa mga nagpalaganap ng Islam sa Iraq at Syria. MashaAllah. Para mabilang po ito na makukonsidera as Islamic State. At yung pang-sampu, si Abu Ubaidah al-Jarrah. He was described as the Amin or custodian of Muhammad's community with dignity and grace, a handsome, pleasant, well-spoken man with tall, slim physique and bright, sharp eyes. These were the physical good looks of a man whom the Prophet ﷺ said, every ummah, nation has a trustee. The trustee of my ummah is Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. So lahat ng ummah merong pinagkakatiwalaan, at sa ummah daw ng Propeta Muhammad ﷺ, si Abu Ubaidah al-Jarrah na ito. Allahu Akbar. By character and nature, he was very humble and modest. Siya ay napaka very easy, simple person amongst his friends, and he was gentle and soft as silk. Napaka mahinhin. And when it came to war, he was the hard as iron. At kapag nasa loob naman ng jihad fi sabilillah, napakatindi naman. During the Battle of Uhud, he lost his two front teeth. It was within the battle that two of the iron links of the Prophet ﷺ pierced his head. Ubaidah ibn Jarrah pulled them out with his teeth. So, natanggal itong ngipin ni Abu Ubaidah sa panahon ng paglalaban nila sa Uhud, na kung saan kinakailangan tanggalin sa Propeta Muhammad ﷺ, na yun yung naging sanhi ng pagtanggal ng ngipin ni Ubaidallah. So, alhamdulillah, sila po yung 10 na taong pinangakuan na makakapasok ng paraiso. So, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.